Now let's solve this past board problem. May 2015 in Principles of Structural Analysis and Design. So a 3 meter high cantilever retaining wall is acted on by an active force. So possible na to, retaining wall. So parang geotech problem to, no? Active force that varies uniformly from 3 kilonewton meter at the top to 54 kilonewton per meter at the base. Okay, so ito ko na lang siya ilagay. Yung picture lang. Ay, yung figure lang. And so, dito lang. Okay. In that case, 3 kilonewton meter to top. Blue ko na lang. So, given naman yung figure, kilonewton per meter. Then, pero kung hindi naman, matik naman na yung mas malaki is nasa base kasi retaining wall nga yan. So, mas marami yan na dito. Di ba? Mas mataas yung pressure talaga pag sa ilalim. Parang ano lang, hydrostatic lang. Ganun lang din yan kapag retaining wall sa geotech. Then 54 kilonewtons per meter. Okay. The base, so assume that the flexural rigidity or yung EI of the wall is constant, so figure the right. So compute the maximum moment at the wall experiences. So pag ganyan, edi i-resolve natin ito component into ano, two two loads from trapezoidal, gawin nating triangular and rectangular. Triangular and rectangular. So kung i-resolve natin to, syempre kapag rectangular, obviously, nasa ano yan, sa gitna lang yan. Right? Ayan. Nasa gitna lang yung resultant niyan. Pag trapezoidal, nasa one-third ng height galing sa base. Ayan. So, paano na to? So, if 3 yan, 3 kilonewton per meter to, then this must be 54 minus 3 na to. Kung hinati mo na siya, so ito lang yan, itong part na yan. So 54 na lang yan. 54 minus 3. So that's 51. 51 kilonewtons per meter. Okay? Pag i-resolve natin into ano, rekta na natin yan. Paano to? Length times width lang naman. Area lang naman to. Di ba? So ang length niya ay, ayun pala, sabi 3 meters ano. Ito pala nalagay. So that's 3 meter high. Yung ba't na ba? For a while. Okay. Then, so 3 kilonewton. So, length by width lang naman yan. So, para maging kilonewton per meter, multiply mo lang sa length. So, that is 9. Kinonvert ko lalaki pa talaga na. So, that is 9. Ito na lang. 9 kilonewtons. And then ito, so 1/2 base times height. So, that's 1/2. Then base ay 51. Ang height ay 3. Tama? So, ilan yan? So, 1/2. Base ay 51. Height ay 3. So, 76.5. That is 76.5. Ano yun, maximum moment that the wall experiences. Di yung moment mo lang yan. Ito kalahati. So this must be 1.5. Then ito naman is one-third ng height. One-third ng 3 or just 1. Ayun. So that's 9 times 1.5 plus plus ano yun? 76.5 times 1. That's 90. So 90 kilonewton
meter. Compute the shear at the base the wall experiences. Pag shear, add mo lang yan. 9 plus 76.5, di ba? 9 plus 76.5. Hindi na natin kailangan yan eh. Sulat yan. Dapat sa board exam. Ano na, rekta ka na. Oops, nawala cursor ko. Ayun, so that's 85.5 kilonewtons. And yun, ayun na. If the wall is simply supported at the top, so ito na yun. If simply supported siya sa top, magiging ano na yan. Ito na lang yung gamitin ko, yung baba. If the wall is simply supported at the top, so sabihin natin may roller na dito. May roller na dyan. Simply supported na raw yung top eh. Oops, ayan. So may reaction ka na dyan. Ayan, may reaction ka na dito. So anong value niyan? Compute the moment at the base of the ball. So ganun ulit. Kopihin natin to. Or dito na lang. Panibago na lang. Nati ulit natin. So rectangular and trapezoidal pa rin yan. Okay. And then, okay. So this is still 3 kilonewton per meter. So this is 3 kilonewton per meter. Then it's 51. Okay. So ganito yan. Kapag prop beam, fixed dito sa baba, tapos simply supported, magkakaroon ka ng reaction dyan. R na lang. Kapag ganyan, dito na papasok to. Ayan na. So, dapat alam mo na yung magiging reaction sa supports. Para it will save you time. So, yan. This one is for uniformly distributed load lang. So, ayan. So, yung R na nasa malayo sa support is R1. That is just 3/8 ng WL. Then, yung isa, 5/8. So, ayan. 3/8. So, ibig sabihin, ito pala is equal to, dito ko na lang ilagay. So, R is equal to, yung una is 3/8 ng WL, nung sa simply supported, so that's 3 times 3. Right? Then yung isa naman, ito, pag trapezoidal, ay pag triangular, that is, ito may derivation ako nito. I-attach ko na lang. May video na rin doon. So, panoorin na lang if interested. Then, 1/10 naman yan. Sa baba, that's 9/10. So, mas loaded yung, pansin nyo dito, 3/8. Yung mas malayo, loaded 5/8. Yung nasa fixed, yun yung 5/8 kasi loaded nga siya. Then ito, WL din to. 1/10 ng WL. So, that's 51 times 3. Yun na yung buong reaction yan. Yun na yung buong reaction. Ilan yan? So, that's 3/8. 3/8 ng 9 plus 1/10 naman ng 51 times 3. So, ayun. So, ilan? 18.675 kilonewtons. That's the reaction. Tinatanong, the wall is simply supported at the top. Compute the moment at the base of the wall. Kaya na yan. Actually, ito lang din yan. Papihin ko na lang din to. Pwede ba yun? Hindi kaya. Ayun, kaya. So, ito yung 9 and yung 76.5. Hindi nakuha yung 76.5. So, ayan. 76.5 kilonewtons. So, this one is still kalahati, 1.5. This one is still 1 meter. So, 1/3 ng 3. The height is 3. Paano yan? So, compute the moment at the base of the wall. So, ito lang. Moment at the base, so meron ka na nung reaction kasi.
So, assume na lang natin na positive moment is ano, pa counterclockwise para ito yung positive. Yung dulot niya yung positive. Okay, so that's R. Ilan yun? 18.675 times 3. Then minus na yun lahat. So minus 9 times 1.5. Then minus 76.5 times 1. Then voila, 33.975. So ayun, negative lang kasi mas mataas pala yung pa-clockwise. Ano ba? Pa-counter nga. Okay. Mas mataas yung pa-counter pala. So pa-clockwise pala yung assumption natin. So ayun. Wala namang bearing yan. The case na to. Madalas. Basta may sign convention ka lang. Paiba-iba rin kasi. Basta, yun. Pag ganito kasi yung sign convention yan, kailangan mo mag-state. Kung di mo alam anong ginamit na sign convention, so di naman yun sila magiging strict sa science. Mostly. Ito. Ito yung nasa ano mismo si RF. So, dinagdag ko lang kasi, yun. Tinatanong naman dito yung shear. Kasi yung moment, may sagot na tayo, 33.975 exact value. Right? Ayun. Then, shear, edi tanggalin mo lang yung mga moment arm, di ba? O, 76.5, tinanggalan ng 1. Ito, tanggalan natin ng 1.5. Ito, tanggalan natin ng 3. And that is 66.875. Ano? 8782. 82 pala. Munti ka na ako madali. 66.825. That's it. So, you solve this problem. Yun, tandaan na lang pag triangular again. So, 1/10 yung ano, 1/10 yung nandito pag triangular. Pag dito is 9/10 ng WL. That's it. Hope you learned something. Thank you.